Mga reactor na walang humpay ang paninira kay Medeth. Bakit dumating sa punto na naging sukdulan at consistent ang kanilang pagwasak kay Medeth? Halika ating pag-usapan. Ang mga taong obsessed na sa paninira ay maaaring tawaging toxic individuals o toxic people. Ngunit may mas malalim na kahulugan pa ito sa mga ganitong uri ng behavior. Sa psikolohiya, may mga termino tulad ng mentality disorder na minsan ay nauugnay sa ganitong mga tao, pero hindi lahat ng taong naninira ay may mga kondisyong ito. Ang ugali nilang ito ay maaaring dulot ng insecurity, pagkatalo, o ang kanilang sariling kakulangan sa buhay na kanilang itinaguyod sa pamamagitan ng pagwasak sa iba. Ang obsessiveness ng isang tao sa paninira ay maaaring nagmula sa kanilang labis na pangangailangan na makuha ang atensyon, makaramdam ng kapangyarihan, o simpleng pagkontrol sa sitwasyon. Ang ganitong mga tao ay kadalasang nagiging malupit o masakit magbigay ng komento, pahayag, o aksyon na naglalayong magpabagsak o magpahiya sa iba. Sa madaling salita, itinutulak nila ang ibang tao pababa para maitaas ang kanilang sariling imahe o nararamdaman ng superiority. Kadalasan, ang mga taong obsessed sa paninira ay naghahanap ng mga kahinaan ng iba upang ito'y gawing pakinabangan. Marami sa kanila ay may tendency na gawing issue o mali ang bawat kilos ng ibang tao, kahit pa walang sapat na dahilan. Ginagawa nila ito bilang isang paraan ng pagtatakip sa kanilang sariling insecurities at kakulangan. Isa sa mga pinakamalupit na aspeto ng mga taong ito ay ang kanilang kakayahang magmanipula ng ibang tao. Hindi lang nila sinisira ang reputasyon ng ibang tao, kundi tinatanggal nila ang kredibilidad o tiwala sa kanila sa mga social circles. Karaniwan, sila ay may kasamang propaganda, paninira sa likod ng mga pinto, o pagpapakalat ng maling impormasyon upang maging totoo ang kanilang mga kwento. Ngunit, hindi lamang ang epekto ng mga toxic na tao ang makikita natin sa kanilang mga actions. Nagiging contagious ito. Kung hindi agad haharapin, maaari itong makapasok sa isang buong komunidad o sistema, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak sa relasyon ng mga tao. Mahalaga na makita ang ugat ng ganitong ugali. Minsan, ang mga toxic na tao ay produkto ng isang kalakaran na nagpapakita ng kahinaan at kakulangan ng emosyonal na pagkatuto, kaya't upang maiwasan ang kanilang mga epekto, mahalaga na mapanatili ang sariling integridad at maging maingat sa mga taong may ganitong mga pag-uugali. Ang pinakaimportanteng hakbang sa pagtugon sa mga taong obsessed sa paninira ay hindi pagpasok sa kanilang mga laro at pagprotekta sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag hayaang makaapekto ang kanilang mga aksyon sa iyong buhay, dahil sa huli, ang toxic behavior nila ay magpapakita lamang ng kanilang mga sariling problema. Sa huli, ang mga taong obsessed sa paninira ay hindi dapat magtagumpay sa kanilang layunin na sirain ang iyong reputasyon o relasyon. Mahalaga na maging matatag at hindi padalos-dalos sa pag-react sa kanilang mga kasinungalingan at manipulasyon. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang panindigan ang iyong mga prinsipyo at magpatuloy sa paggawa ng mabuti, anuman ang mga pagsubok na dumarating. Tandaan, ang mga toxic na tao ay hindi karapat-dapat sa iyong oras at atensyon. Patuloy na mag-focus sa mga positibong bagay at mga tao na nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa iyo. Sa huli, ang integridad at kabutihan ay palaging magtatagumpay laban sa paninira at puot. Maraming salamat sa inyong panunood at pagtangkilik. Huwag kalimutang i-share ang video kung sa tingin nyo ay nakatulong ito. Kung nais nyong manatiling updated sa mga susunod na content, mag-subscribe na at i-follow ang channel ko. Patuloy nating itaguyod ang kabutihan at positivity, at huwag pabayaan ang mga toxic na tao na makagambala sa ating buhay. Hanggang sa muli, stay positive and take care.